pagbuklay sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Yan ang original na salita niya nasa Grego. Ang tawag dyan, grace dia. Pakilagay natin ang grace dia. Ano kahulugan ng grace dia? Ito po ang grace dia from the derivative of Greek 2357, ceremonial observance, religion, worshiping. Yung palang religion, kasama pala ng pagsamba sa Diyos. Essence ng religion, pagsamba sa Diyos, yung grace dia, yung religare, yung religion, religion. Ang kahulugan pala nun, ang isang kahulugan nun, worshiping, o pagsamba. Eh, paano mo sasabihin hindi kailangan yan? Sring kabutsyog. Hindi mo namang maliligtas ka ng hindi ka sasamba sa Diyos. Kahit anong buti ang gawin mo sa kapwa, kung hindi ka naman sasamba sa Diyos, hindi ka rin maliligtas. Kasama yung kumbaga sa adobo kapatid. Mahalaga yung suka. Pag walang suka, hindi adobo yun. Kahit ano i-adobo mo, nilalagyan naman sa lagilit na makatuluhan. Interest na rin siya. Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang hilig ng pagpang sa karamihan ng mga salita. Siyempre, sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan at sa maraming mga salita ngunit matakot ka sa Diyos. Ang panaginip, mayroong dalawang klase. Lag muna natin sa female na si A para pagka ininit natin itong hinilang natin yung tip, hindi gumalaw, hindi ito gumalaw itong tip niya kasi plastic lang yung kinakapitan nun eh. O kung makikita nyo yung gitna, yung puti, plastic lang yan. Kapag hinilang natin yan, maaari siya lumambot. At pagka hindi ito naka-plug sa female, maaaring gumalaw ito, tumabingi. Kasi sira na yung ating RCA plug. Kaya, plug muna natin dyan para hindi siya gumalaw. Tapos, at the same time, ikakapitan pa yung ating clip. Ngayon, para maihinang natin itong wire natin doon sa gitnang connector, hinangan muna natin itong yan, may tingga na agad siya, hindi ka na mahihirapan. Ngayon, pareho na silang may tingga, tutunawin mo na lang yun, yung tingga connector, middle connector. Pag natunaw, plug mo na itong wire, malambot na yan, ay plug mo na yung wire mo. Yan, dali lang, yung plug mo, kakapit na sila. Kung mapapansin mo, ang ganda ang kapit niya. Tapos, kaya ito, yung puti nating wire, yung nasa gitna, kaya nilagyan natin ng allowance para itutupi natin yan. Yung dahilan, kaya may tupi, meron siyang fold para kasi pagka nakasara na yan at ito nahihila, minsan nahihila yung wire, di ba? Kung walang allowance yun, kadalasan napuputol yung connection kasi napupwersa, nahihila. Ngayon kung mayroong allowance siya, yung tupi na yan, pansin mo, diba? Kung nahila yan, hindi mapupwersa yung hinang natin, maglalaro lang yan.
Ngayon, medyo makapal siya, kaya kailangan medyo yan. Tupi mo lang siya dyan sa loob. Tapos itong ating shield o yung ground, bago yan. Sara mo na to. Siguraduhin mo lang magandang kapit niya. Hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit. Basta kumapit siya ng maganda. Kung masyadong mahigpit, baka masira na yung cable. Ngayon yung ating shield, i-flat mo siya para hindi siya kakapal. Makikita mo manipis lang. Kaya kailangan natin lang siyang kumapit dito sa bakan or sa yung pinaka ground or sleeve ng ating RCA. Yan, tamang-tama lang. Tapos ihinang natin. Ihinang na natin siya. Kasi mo, manipis lang siya kasi pinlat natin. Tapos hinang mo. Mas mabilis, mas maganda para hindi malusaw yung wire. Hinang mo. Ito manipis lang siya. Para pagka sinara natin, hindi isasara natin ng mabuti dahil mapapasok yung ating cover. Now itong ating shrinkable tube, nilagyan ko ng shrinkable tube kasi medyo payat yung kable natin. O bibigyan natin ng extra grip itong yung lock ng cover. Pag medyo makapal siya, mas maganda ang grip nito para maganda ang kapit niya doon sa kable. Siyempre, initin muna natin yung shrinkable. Pwede mo ring sagad dito yung shrinkable tube mo hanggang dito sa dulo ng cover or ng sa may thread na. So ngayon kasi kaya dito lang para lang kumapal yung kable. Mas maganda yung grip nitong cable. Pag sinara natin, mapapansin mo sakto lang ang lapat. Yan. Sakto lang ang lapat niya. Kasi pag sinara natin ito, itong pinakahuling cover, siya yung magtutulak dito sa mga slot na yan, magsasara yan pag tinulak nito. Pag sinara mo ito, itutulak niya yung mga slot na yun para magsara. Kakapit sa kable yun. Yan. Sigurado ang kapit mo. Ayan, malamig na siya. Pwede mo na tanggalin ito pag malamig na. Hindi na yan gagalaw. Dahil kung sakali man lumambot yung plastic, pag malamig na, titigas ulit yun. Sunod natin itong female XLR. Ang dulo. Gamitin natin ito sa output ng main, ng mixer. Tapos yung RCA, papunta yun sa amplifier.
Ito yung kabilang dulo. Ipapasok muna natin cover. Pag nakalimutan mo yan, kakalas ka ulit. Kailangan mauna sila. Ito. Itong may number yan. 1, 2, 3. Yung 1, diyan natin i-connect yung sleeve or yung ground. Tapos doon sa 2, yung ating hat. Yung linya natin. Then doon dadaan ng signal. Yung nasa gitna. Tapos itong 3, lalagyan natin ng jumper yan papunta sa shield o sa ground. Kasi unbalanced naman yung gagawin nating cable. Bali, ito yung 1, 2, 3. 1 and 3, lalagyan natin ng jumper yan. Tapos nandito yung shield, ground, tapos nandito yung line natin, hat line. Ito yung hat. Ito yung hat. Ito yung shield. Lalagyan din natin ng tingga ito. Ganda, pantay lang yan. Tapos yung jumper natin, ito, gumawa na ako ng pang jumper. Kukonect na natin sa ground. Para pag hinang natin yan, kung kasama na sila. Tapos lagyan natin na ng tingga. I-saturate natin ng tingga. Tapos maganda na pag naghihinang, no? Diba? Dikit mo muna yung tip ng soldering iron mo doon sa yung hihinangin para mainit na. Iinit mo muna, preheat mo muna para pag dikit mo ng tingga, hindi sana matutunaw yung tingga. Yan. Yan. Madaling magta-transfer yan doon sa wire pag mainit na siya. Medyo kulang pa yung ating tingga. Nagdagan natin. Tapos okay, ano muna ito? Nasa may 1 natin. Ito yung 1, yung shield, ito yung hat, ito yung con. So ito yung ating ground dito. Okay. Pareho ng kanina, lalagyan muna natin ng tingga. Kung may tingga na yan, mas madali nang pakapitin yung wire. Yun. Unahin natin yung ground. Baka magkamali tayo. Yung ground ay yung number 1 na yun. 1. Ito yun. Ayan. Dito lang natin yan. Pareho na silang nalusaw. Stop. Bakit na? Yun naman ating hotline. Kita mo? Gumapang lang yung tingga. Tapos ito, yung mo ganon. Ayan. Punta dyan sa number 3.
Pwede mo lagyan ng ano, ng shrink ball kung gusto mo. Ilagyan natin. Salamat po sa inyo, Mayor. Lagyan natin. Tapos, hinti natin yung shield. Yung shrink ball. Yan. Tapos, tapiin natin. Tuloy mo na. Kailangan sakto lang. Tapos, bigyan mo muna ng tingga to. Yung jumper natin. Tapos, dikit mo lang dyan. Okay. Kita po ba? Hindi na yata nakikita. Ayan. Huh? Ganda mo ng kapit. Okay. Okay. Yung ating ground. Okay naman ang ground. Pero parang okay naman. Tapos ilagay mo na ito. Ito yung pinaka-locking mechanism niya. Yung pinaka-biyak dito ko tinatapat siya dun sa number 3. Tapos meron niyang guide. Kita mo yung ano na yan, slot na yan. Nakatapat yan doon. Dalawa kasi yan, yung guide. Hindi naman papasok yan pagka hindi tamo, hindi mo may tapat yung mga guide doon sa pinaka-slot niya. Yan. Tapos ito, nagsisilbing spring. Tapos tulak dito. Magkatapat yan sila. Yan na. Tapos medyo i-push mo ng konti pa loob. Bago mo push mo ng konti sa loob. Ano yung isara. Pag sinaram mo yan, mahihigpit yung plastic lock sa loob. Okay. Okay na. Kabila RCA. Kabila baby, female XLR. Okay. Dalawang ganito gagawin natin.